Hindi mo akalain na gagawin to ni Bato eh. Kasi, di ba, pag dinig nila dyan sa Senado eh, yung nag-issue ng warrant of arrest eh, itong Senado kay Kibuloy, itong si Bato de la Rosa, syempre, todo ano yan eh, todo kampi yan eh, kay Kibuloy. At alam niyo naman magka-coffee na magkakaibigan yung mga yan, di ba, yung pagtatanggol niya. Pero ngayon, na ang narrative o ang simpatya ng taong bayan ay wala kay Kibuloy, itong si Bato, uma-adjust. Pinayuhan si Kibuloy. Harapin daw po ang musiko. Yan. In short, magpakita ka sa korte. Alam nila yan kung nasaan. Siyempre, magkakaibigan ng mga yan. Alam nila kung saan nagtatago yan si Kibuloy. Isa na tumulong si Bato, no? Tulungan ng PNP, tulungan ng NBI. Mag-tip siya, bigay siya ng tip. O nandiyan yan. Diyan sa bahay ni... Ibulog niya na lang kung saan nakatago, di ba? Tulungan niya, total senador naman siya. Yan, di ba kaya nasasabihin ito ni Bato? Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang musiko. No? Face the music. Sabi dito sa headline na ito ng GMA News Online. Naku, hindi natin ito in-expect ha. Harapin po ang musiko. Sabi ni Bato de la Rosa sa kaibigan niya. Senator Bato de la Rosa on Saturday, ngayong araw lang po yan, advised Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy to face the music and surrender to authorities. Yan. Yan dapat. Eh nung hearing sa Senado, ayaw niya eh, papuntahin dyan eh. Di ba? Mas simple pa nga sana, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon yan eh. Sana pinayuhan niya pa lang eh. Attend ka na dito sa hearing na Senado. Sagutin mo lang yung kaya mo sagutin, yung hindi mo kaya sagutin, sabihin mo, I invoke my rights against self-incrimination. Simple, tapos ang problema. Ang problema, nagmatigas hanggang umabot sa ganitong sitwasyon na yan. Ngayon, sabi ni Bato, harapin mo na lang yan, sumuko ka na lang. Natatandaan nyo, a few weeks ago, sabi naman ni Sara Duterte, ay, no comment na ako dyan. Tarungin nyo na lang yung mga abogado ni Kibuloy. Laglagan blues. Diba? Kaibigan nyo yan, nilaglag nyo. Ano ba yan? Dahil dihado na, kaya ganyan. Wala naman tayong ma-advise kung hindi harapin niya. Kung kinahaharap niya ang kaso and let the wheels of justice roll. Meron tayong hustisya. Sana harapin niya para matapos na yung gulo na yan. Said De La Rosa in a radio interview. Para matapos na yung gulo na yan. Parang simple lang yung gulo. Hindi yan simple, Senator. Parang gano'n-gano'n lang. Sige, toldokan nyo na yan. Tapos na yan, etc. Pero maalala mo na naman yung mga biktima ng utokhang eh, di ba? Kala ko may hustisya. Bakit nanlaban lahat? Ewan. According to De La Rosa, he was unable to talk to Kibuloy. Totoo ba? Hindi niya pa raw po nakakausap si Kibuloy but warned that he could not evade the law any longer considering his active warrant. Naniniwala kayo? Hindi pa raw po nakakausap ni Bato de la Rosa, senador, dating PNP chief, may connection pa rin definitely, kaibigan. Hindi niya pa raw nakakausap itong si Kibuloy. Pero advice niya, banta niya, hindi mo matatakasan ng batas. Dahil aktibo yung iyong mga warrant. Yan ang sabi ni Bato de la Rosa dyan. Legit ba? Naniniwala kayo? Hindi niya pa nakakausap yan? Hindi humingi sa kanya ng advice? Hindi humingi sa kanya ng tulong? Dati kang PNP chief, influential, may connection. He has no choice. Harapin niya yan. Nandyan yan. Naka-file na kaso na yan. Otherwise, kung ayaw niya harapin, magtago siya ng pinaka-secure lugar na di siya makita. You cannot evade the long arm of the law. Hahanapin ka talaga, lalo na may standing warrant of arrest, sabi ni Bato. Sa media, sa totoong buhay, yan din kayo sabi niya. Man, hindi natin alam, pero yan ang facts ngayon. Yan ang katotohanan. Sabi niya sa media. No? The senator also rejected the notion that former President Rodrigo Roa Duterte may be hiding the wanted pastor, and this was something nobody should have assumed. You cannot expect pagkakanlong coming from a former president, a lawyer at dating fiscal. Alam niya yan, the violation of law yan. Huwag na gawan ng storya. Kinakanlong ni Pangulong Duterte. Alam ni Pangulong Duterte ang batas. Ano nangyari? Unconstitutional yung ginawa kay Trillanes. Sabi na Korte Suprema, akala ko alam niya. Anyway, parang minamalas ang kampo ni Digong Sunod-sunod He also advised whoever was helping Kibuloy to give up as they were violating Philippine law for harboring a wanted fugitive.
Aba, talaga naman oh. Hindi mo in-expect to kay Bato nag-iba ng tono si Bato Gawin nila nararapat sa batas. Yung sa warrant, chargeable talaga yan sa mga taong nagkakandong sa kanya. Yung sa Senado, tinitingnan natin yan, ano magiging action ng OSA. Kung makita nila may ganoong ginawa yung ibang tao. Tingnan natin kung kailangan na mag-file ng ganoong kaso. De La Rosa said. The Davao Regional Trial Court issued a warrant of arrest against Kibuloy and 5 others nitong Miyerkules. Yung tatlo, sumuko na Miyerkules, yung dalawa, sumuko naman ng Huwebes. Si Kibuloy na lang talaga ang nawawala. Parang bumait si De La Rosa Hindi natin in-expect yan Parang, ano nangyayari, sir? Parang Sara Duterte yung datingan Dahil dihado na, hinayaan na ulit si Kibuloy, laglag na naman. Tol, Picoy TV, shoutout sa'yo, ka-coffee, watching from Riyadh. Happy viewing po sa inyo. Imposible, sabi ni Eli Manalili. Imposible hindi pa nakakausap ni Bato, si Kibuloy. Buhay na buhay si Kibuloy sa pagdadrama. Iyakin din pala yan yung Son of God, sabi ni Zenaida Tuwangko. Kung hindi lang sila nagkagaganyan, kung hindi lang sila nag-prayer rally ng kung ano-ano na naman ang pinaggagawa nila, hindi sana ganito yung sitwasyon. Kasalanan din nila yan Kasalanan din yan ng mga supporters ni Digong, bakit nagkakaganyan yan. Kasalanan mismo ng kampo nila yan. Leonardo Ansag, nag-iba ang tono ni Bato, baka gustong manalo ulit sa Senado. Leonardo Ansag. Oo nga, bakit kaya? Hindi, may 3 years pa siya, di ba? 3 years pa. Bago siya ma-re-elect. Sabi nga ni Digong, get yourself arrested, Kibulok. Sabi ni Jing Florento. Susuko ba yan? Ano sa tingin ninyo? Hindi daw, di ba? Mamamatay na lang daw siya. Makikipaglaban na lang yan. Makikipaglaban na lang po ang mga itim at berdeng langgam. Sabi niya. Napapalibutan daw siya ng mga berdeng langgam itong si Kibuloy na pugante. Sabi ng NBI pugante na raw si Kibuloy. Considered fugitive na siya. Monching Roldan, happy viewing sa inyo. Jess Sadino, kay Ginny Lynn, Fabi nasa Facebook, kay Louis Gladys, at kay Melicia Delia Gali. Happy viewing po sa inyo na nakikinig po dyan sa Facebook. Yung mga ka-coffee natin, nakapapasok lang, attendance check muna tayo. I-click lang po ng like, ka-coffee, para sa inyong attendance. YouTube yan, Facebook, click lang po ng like. At kung kayo naman ka-coffee nasa Facebook, baka di pa kayo naka-subscribe o naka-follow sa ating Facebook page, click lang po ng follow or like dyan sa Facebook. Libre po yan. Wala po yang bayad. Alright, sige, kuha lang kape. Move tayo ka-coffee sa ating next topic.